Isang Batangkenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ito yung isa sa hinihintay ko ding balita. Kasi ito, nung nakaraang buwan pa ito. Alam ko, after 3 months, dinalaki itong about dito sa Pogo. Na kung saan, parang nakalusot po ito sa kamera at pinapatigil na mga kababayan, itong mga operasyon ng Pogo. Sa madalit salita, ipinababa na ang Pogo dito sa Pilipinas. Ngayon, panoorin po natin itong balita na nakita po natin galing po sa PTV Philippines. I-play na po natin. Dahil sa pagdami ng krimen na iniuugnay sa Pogo, kabilang na ang human trafficking, nag-ain na si Senator Sherwin Gatchalian ng panukalang batas na tuluyang magbabawal sa operasyon ng Pogo sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isang panukalang batas na ang inihain ni Senator Sherwin Gatchalian na layong ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa gitna ito ng sangkatutak na kaso at krimeng inuugnay dito. Sabi ni Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, ito, natalakay natin to 3 months ago. Etong about dito sa POGO na ito. Kasi 'di ba parang ang pagkakaalam ko, nakalusot po ito sa kamera. At nung sinabi sa kamera na ipinababa na etong POGO mga kababayan, ang una pong nagpatupad niyan at nakita natin na mayor na nagpasara agad at inubos ang POGO dito sa Pasig ay si Mayor Vico Soto. Mamaya pag-usapan po natin. Anyway, pagpatuloy pa natin. Gatchalian, base raw sa cost-benefit analysis ng Department of Finance noong 2022, aabot sa 133 hanggang 144 billion pesos ang economic benefits ng POGO sa bansa taon-taon. Pero nagdulot din daw ng kawalan ng kita sa bansa ang POGO na aabot sa 147 billion pesos kada taon dahil sa nawawalang potensyal na pamumuhunan at kita sa turismo. Dagdag pa riyan ang gastusin anya sa mga police operation tulad ng surveillance at trade. Kaya raw imbes na kita, perwisyo pa ang dala ng POGO sa bansa dahil mas malaki raw ang gastos kaysa nakukuhang kita rito. Kasi kung titingnan natin, hindi naman nga talaga nakakatulong mga kababayan ang POGO sa Pilipinas. Bagkos, nagagastusan pa tayo dahil nga dun sa mga raid operation na nangyayari po. Ano po ngayon, kung titingnan din po natin mga kababayan, mas nagiging mapanganib pa na mayroong POGO dito sa Pilipinas dahil na-i-connecta po yan sa iba't ibang klase ng krimen. Katulad na lamang po ng mga scam mga kababayan, mga human trafficking at iba pa. Ngayon kung titingnan natin, much better talaga na patalsikin na lang or tanggalin na lang, totally ban dito sa Pilipinas yung mga POGO na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dagdag pa ang pagtaas ng insidente ng human trafficking at mga online scam na nauugnay din sa mga POGO. Nang tanongin naman si Senate President Francis Cheese Escudero hinggil sa POGO, at the same, yung legal POGO na nahuling gumagawa ng illegal, pasara din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa nga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas. Sa ngayon, gumugulong na ang investigasyon sa Senado hinggil sa mga illegal na POGO at mainit na isyu ngayon ang diskusyon sa pagkatao ni Banban Mayor Alice Go. Kahit itinanggi ng alkalde na dawit siya sa POGO business. Kinwestiyon din. Dapat nga kung tutusin, totally ba na po yan nung mga nakaraang 3 buwan. Kasi naging mainit na usapin po yan, mga kababayan, nung mga nakaraang 3 buwan. Yang about sa pagpapasara ng POGO na yan. Dahil nga naman, yung ibang mga lungsod, yung ibang mga lalawigan, talagang nagpatupad na po sila ng totally ban sa mga POGO. Katulad nga po mga kababayan, ng lungsod ng Pasig, na nung lumabas sa kamera at nakalusot yung pagbaban sa POGO, talagang inaksyonan po agad nila at ipinasara po nila yung POGO operation dito sa Pasig. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang citizenship ng alkalde, pero sabi ni Escudero,
ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warrant to case ay ang Solicitor General lamang. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Ang problema nga, nagsasalita na hindi Pilipino si Alice Go, mga kababayan, walang iba kung hindi yung mga ebidensya na inilalabas ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian. Dahil kung tutusin, mga kababayan, unang-una, imposible sa isang mamamayang Pilipino na lumaki at nanirahan dito sa Pilipinas na wala kang maalala, miski yung pagkabata mo. Pangalawa, imposibleng hindi nag-e-exist yung mga magulang mo kung ikaw ay dito ipinanganak at dito sila ikinasal sa Pilipinas. Kasi kung titingnan po talaga natin, mga kababayan, gusto nating paniwalaan etong si Mayor Alice Go. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, paano natin siya paniniwalaan kung yung sinasabi niya sa mismong sarili niya ay hindi po talaga kapanipaniwala? Ano po kaya yung iba natin, mga kababayan, yung mga nagsasabi na dapat daw ibotong presidente ng Pilipinas, etong si Mayor Alice Go, abay mag-isip-isip po kayo ng maraming beses. Hindi porket gwapo, maganda, yung isang taong akusado, susuportahan nyo na. May kasabihan po tayo, mga kababayan, na kung ikaw ay nagpapadala sa magandang mukha at poging mukha, abay mabilis kang maloko. Kaya kung titingnan po natin, etong si Mayor Alice Go, talagang gusto natin siya paniwalaan. Pero paano natin siya paniniwalaan kung yung sinasabi ng mga ebidensya at mga dokumento, mga kababayan, na ipinapakita ni Senator Risa Hontiveros, talagang sinasabing nagsisinungaling etong si Mayor Alice Go. Ngayon, mga kababayan, imposible naman na negosyante ka, ibinenta mo yung chopper mo, hindi mo kilala yung pinagbentahan mo. Imposible naman ang hiram ka ng sasakyan na McLarens pero hindi mo kilala yung pinaghiraman mo. Diba napaka-imposible? And anyway, ipagpatuloy pa natin. At isa pa, nakipagnegosasyon siya. Nagkaroon siya ng mga kapartner sa kanyang negosyo pero hindi niya kilala yung mga kapartner niya sa negosyo. Diba ngayon, kung titingnan po natin, gusto natin siyang paniwalaan pero mismong siya niloloko at nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sa ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya, preventive suspension man lang, kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kaya para sa akin, much better dapat patalsikin etong si Mayor Alice Go sa kanyang posisyon kasi baka magamit pa yung kanyang posisyon, mga kababayan, para matakasan or maiwasan etong accusation laban po sa kanya. Ano po kasi, mga kababayan, unang-una nagagamit dyan at magagamit dyan. Kung hindi pa nagagamit ngayon, malaki ang posibilidad na sa mga susunod na araw, lalo na pag uminit pa etong isyong ito, ay magamit yung mga kababayan natin sa Banban Tarlac. Ano po, para depensahan etong si Mayor Alice Go. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin dito pa sa isang topic na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Etong about dito sa Pogo, ito po ay napag-usapan na 3 months. Ano po, 3 buwan na yung nakakalipas. Ito ay naging mainit na usapin na kung saan, ito pa nga, pakinggan po natin itong balitang ito, galing po dito sa News 5 Everywhere. 3 months ago po ito, mga kababayan, at ito po ay natalakay na natin dito sa ating channel. Pero since mainit nga yung pagpapasara dito sa Pogo ngayon, ito, pag-usapan po natin ito. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukala at resolusyong nag-uudyok sa pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Pero ang ilang LGU gaya ng Pasig, una nang ipinasara ang mga POGO sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa bisa ng isang ordinansa, ipinasara ng Pasig City Government ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator, e-games and e-bingo establishments sa lungsod. Uulitin ko, mga kababayan, si Mayor Alice Go, pag napatunayan po siya na nagkasala or talagang involved dun sa Pogo, dapat po talaga siyang mapatalsik sa pwesto. Yung mga nagrereklamo dyan ng mga didiset, wala akong pakialam sa kung ano yung sasabihin ninyo. Pero para sa akin, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, kung sakali po na mapatunayan po siya na involved sa Pogo at may kinalaman po sa Pogo, dapat po siyang mapatalsik sa pwesto. Ito na lang yung isang halimbawa, mga kababayan.
na sinasabi ko sa inyo nung nakarang araw na yung ibang mga mayor nga pagka may lumabas na panukala, lalo na at nanggaling po yan sa Congress at saka sa Senate, ora mismo nagpapatupad po sila ng totally ban ng pogo sa kanilang mga lungsod. Pero bukod tangi na lamang po di umano na etong si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac, mismong nasa likuran lang ng kanilang City Hall yung pogo hindi niya na ipasara, mga kababayan. Anyway, eto ipagpatuloy pa natin. Siyempre noong nakaraang taon pa raw binawi ang mga business permit ng mga pogo sa Pasig. Pero 18 raw ang nagmatigas at patuloy pang nag-ooperate. Alam naman nila yung ordinansa namin. Yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero paglilinaw ni Pasig Mayor Vico Soto, hindi naman siya tutol sa sugal. Pero ipinasara niya raw ang pogo sa kanilang lungsod dahil sa pagdami ng krimeng iniuugnay sa mga nasabing establishmento. The last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may sanggol na binenta ng magulang, may suicide, so talagang hindi maganda yung nangyayari. Dahil dyan, hindi raw niya pangihinayangan ang posibleng mawalang kita ng lungsod dahil sa pagsasara ng mga pogo. Nasa milyon din po. Ganyan dapat mga kababayan, na kapag may lumabas na ordinansa galing sa Congress o kaya sa Senate, dapat ora mismo ipapatupad mo Kaso nga lang baligtad yung nangyari kay Mayor Alice Go. Ano po, na kung saan 3 months ago naglabas ng ordinansa ang Congress, mga kababayan, na talagang ipinapasara na. Ano po, ipinapasara yung mga pogo, pero bukod tangi na siya, yung nasa sa likod pa ng City Hall yung pogo, patuloy na nag-ooperate at hindi niya man lang ipinasara. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sir Ted, pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. Napag-usapan din ng mga krimeng may kinalaman sa pogo sa pagdinig sa Kamara. Sa datos ng PNP, mahigit 4,000 biktima sa bansa ng mga krimeng may kinalaman sa pogo sa unang 6 na buwan ng 2023. Ikinabahala yan ng mga mambabatas. It's about time we put a stop to this and make our country a country that values human freedom, the rights of women, and then protect our country from China. Inaprubahan na ng House Committee on Games and Amusements ang resolusyong nag-uudyok sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tuluyang ipagbawal ang pogo sa buong bansa. Gayun din ang after 3 months mga kababayan, ano yung sinasabi ng Kongreso? Ipinagbabawal na po ang pogo sa buong bansa. Pero nakakapagtaka, merong nag-ooperate pa rin ang pogo sa Banban Tarlac sa likod pa ng City Hall, na kung saan ang mayor na namumuno doon si Mayor Alice Go. Mga kababayan, maliwanag naman. Bukod na panukala para ideklarang iligal ang operasyon ng pogo sa bansa. Ayon naman kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, mas naghigpit naman na sila sa mga pogo company. Nagsagawa pa nga raw sila ng cleansing kamakailan. Mula sa 300 pogo noong 2019 na kumikita ng 7 bilyong piso sa license fees, bumaba na ito sa 75 na kumikita ng 5.2 billion pesos. Bukod dyan, pinalitan na rin ang pangalan ng pogo sa Internet Gaming Licensing o IGL. Masyado na pong negative yung dating ng pogo. As we were cleansing the rules and regulations and also the licenses. Sabi ni Rico de Vera, abogado ka ba o tanga? Ayan, paano patatalsikin? May kaso na ba na na-file? Sabi ni Kaa. Sabi ni Rico de Vera, abogado ka ba o tanga? Sabi ni Kaa, paano patatalsikin? Kung wala pa namang kasong na-file. Sabi ko nga kanina mga kababayan, kung sakali na mapatunayan na involved etong si Mayor Alice Go sa pogo mga kababayan, dapat lang talaga na mapatalsik po siya sa kanyang posisyon as a mayor ng Banban Tarlac. Ngayon, yung nagsasabi diyan na utu-utu tayo etc. mga kababayan, ito panoorin nyo yung balita at sinasabi ng balita. Yan po ay after 3 months. 3 months ago na po itong bidyong ito na mismong sinasabi ng Congress na totally ipasara ang lahat ng pogo sa buong bansa. Sa buong Pilipinas.
Pero nakakapagtaka nga, hinayaan ni Mayor Alice Go kahit may panukala ng ganito, ang Kongreso, hinayaan niya pa rin na mag-operate yung Pogo sa kanyang lungsod. Ano po, sa likod pa ng kanyang City Hall. Ano po mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pati po pangalan pinalitan. Okay. Suportado ng DILG, DICT, NEDA, Anti-Money Laundering Council, NBI, BIR at iba pang ahensya ang pagbuwag sa mga Pogo. Ngayong lusot na sa komite ng Kamara ang Pogo ban, sunod naman itong sasalang sa debate sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Okay, diretso na agad natin yan dito sa mismong interview kay Mayor Vico Sotto ng Pasig, mga kababayan. 3 months ago din. Ito ang pinag-uusapan dito, yung about sa Pogo at yung pagpapasara niya, mga kababayan, dito po sa Pogo sa kanyang lungsod. Ito biruin nyo, nung naglabas ng panukala ang Congress, agad-agad, mga kababayan, inaksyonan agad ni Mayor Vico Sotto na maipasara po yung mga Pogo dito sa kanyang lungsod. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Nasa ating pong StreamYard ngayon si Pasig City Mayor Vico Sotto. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat po sa inyo pong panahon this morning, Sir Vico. Ito nga pong pagpapatupad ninyo ng City Ordinance kontra po sa mga pasugalan na ito ng Pogo at ilang pa hong mga e-games. Sa ngayon po, as we speak, meron pa ho bang bukas at inyo pa lamang ipapasarado? Thank you po sa pakape. Maraming salamat po. Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, wala na. Naubos na namin. Nung last week, may 18 pang bukas Although December 31, 2023, nag-expire yung mga business permit nila base sa Ordinance 55 Series of 2022. Yung 18 na ito, ang kukulit hanggang February bukas sila. So pinasara na namin. Opo. Ito hong mga hindi sumunod kanina. Yung 18 mga kababayan na makukulit, eto pinasara ni Mayor Vico Sotto. Ayan mismong si Mayor Vico Sotto yung nagsabi niyan. Kasi nga naman, nung lumabas yung ordinansa galing sa Congress, isang araw ata mga kababayan o 2 araw yung pagitan, buhat nung lumabas yung ordinansa, inaksyonan po agad yan ni Mayor Vico Sotto. At ipinasara po niya yung mga Pogo sa lungsod ng Pasig. Mga kababayan, lalo na yung mga walang permit na makukulit na nag-ooperate pa rin kahit ipinapasara na. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ninyo sa ordinansa, identified ho ba sino mga may-ari nito at ano pong kakaharapin nilang kaso kung meron man? May listahan naman po kami ng mga pangalan nila. Siyempre, iba-iba yung may-ari nitong 18. Kasi nasa mga 23 or 24 yan So, ibig sabihin, yung 5, kusa naman nagsara kasi alam naman nila yung ordinansa namin. Nag-file yung pag-core sa korte pero okay lang po yun. Na-deny naman po yung TRO nila. So, pwede namin talaga sila ipasara. At yun na po yung ginawa namin. Dahil yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero sa akin naman po, Sir Ted, ang pinaka-importante ay napasara na po sila. So meaning, ang pagkurpo ang kumanlong sa kanila at ipinagtatanggol at humihingi ng TRO to prevent the city government. Alam niyo kung tutusin, kung ganito lang sana yung ginawa ni Mayor Alice Go, yung katulad ng ginawa ni Mayor Vico Sotto na nung lumabas yung ordinansa na ipinapasara na yung mga Pogo, lalo na yung mga walang permit, wala sana siyang problema ngayon. At hindi sana maiidawit yung kanyang pangalan sa problema na kung saan nasasangkot yung kanyang pangalan sa issue ng Pogo na tila sinasabi nakasabwat siya, mga kababayan, at yung kanyang mga kasosyo dun sa negosyo ng Pogo Hub na na-raid, mga kababayan, may mga kaso at puganti pa pala. Ngayon, kung titingnan natin, kung naging katulad lang sana ni Mayor Vico Sotto itong si Alice Go, wala sanang problema. Kung marunong lang sana sila sumunod sa ordinansa na inilalabas galing sa taas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino, wala po sana siyang problema. Wala sana siyang kinakaharap na mga hiring-hiring etc. na katulad po na nangyayari sa mga hearing na inaatinan ni Mayor Alice Go. Ano po ngayon kung titingnan po natin, dun sa mga tao na sumusuporta kay Mayor Alice Go, wala kaming problema sa pagtulong niya sa mga kababayan niya, lalo na yung nasasakupan ng kanyang panunungkulan as a mayor. Ang problema lang kasi dito, yung interest at
kapakanan ng ating bansa yung pinag-uusapan at nakasalalay po dito. Ano po ngayon, kung hindi niya mapapatunayan yung kanyang identity, mga kababayan, kung dun pa nga lang sabit na siya at dun pa nga lang sa pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang, sumasabit na napakahirap po talagang paniwalaan na nagsasabi ng totoo etong si Mayor Alice Go. Ay, Mami Lynn Chavez Tamora, mega love shoutout po. Thank you po sa pakapinyo. Maraming salamat po. Anyway, pagpatuloy pa natin. Government from enforcing the ordinance. Tama po yan. But I don't want to speak so much on the case kasi ongoing po yan. Basta na-deny po yung TRO. Okay. Sige. So, sir, pwede ho ba namin malaman, pag ho natin binabanggit na itong mga online games na ito, online casinos na ito, online sabong, e-games, and computer gaming stations, practically po, you're talking about mga pwesto-pwesto sa mga building. Paano po kung mga bahay-bahay ito? Wala naman po kami nakikita sa mga bahay-bahay. Yung mga, ito po, may mga permit sila. Sa totoo po, Sir Ted, ito po yung mga establishmentong naabutan ko lang din noong 2019, nung una po akong naupo. So ang ginawa po namin, 2019, moratorium muna, walang bago. 2022, sinabihan na namin sila na you have one year to wind up your operations. So, sir, ano po nag-udyok sa inyo? Kayo ho ba personally, Mayor Vico, ay may advokasya kontra sugal? Paano po itong kaisipan na ito na muumuna? Sir Ted, to be very honest with you, hindi naman talaga ako yung basta anti-gambling 100%. Hindi po. Pero ito pong mga gambling establishments gaya ng Pogo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Tama! Kung may napakita sana sila na, ito yung magandang nangyayari dahil sa mga e-games na ito o dahil sa Pogo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita na magandang na idudulot niya. In fact, may mga related pong naging in the last years, in the last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may batang may sanggol na binenta ng magulang, may suicide. So talagang kasi mga kababayan, masakit man isipin nang dahil sa mga Pogo, marami sa mga kababayan natin Pilipino ang nalululong po sa sugal. Lalo na mga kababayan yung mga online games na kung saan ginagamitan ng pera para makapaglaro. Marami sa mga kababayan natin ang lulong na lulong sa ganyan. Katulad na lamang ng mga scatter, mga kababayan, na kung saan yung iba pa nga talagang pumapasok na sa hindi magandang gawain para lamang ma-provide yung kanilang bisyo. Yung kanilang pagsusugal. Ngayon, kung titingnan po natin, tama yung sinasabi ni Mayor Vico dito Wala talagang makikita magandang dahilan para hayaang magstay ang Pogo dito sa Pilipinas. Gaya nga ng sabi doon sa balita, dito sa unang parte ng ating talakayan, ang sinasabi doon mga kababayan, saglip na makatulong yung Pogo sa Pilipinas, naging perwisyo pa. Kasi nga, gumagastos pa ang gobyerno para dun sa mga raid. Sa mga raid na yan, para mahuli at mabawasan yung mga illegal na Pogo dito po sa ating bansa. Pero kung ito-totaliban yan, mga kababayan, mababawasan ang problema ang ating gobyerno. At siguro mababawasan din ang krimen na nangyayari dito po sa ating bansa na nai-connecta ang Pogo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Hindi maganda yung nangyayari. At isa pa, naging simbolo ito ng korupsyon sa lungsod namin Kasi open secret in previous city councils na nilalagyan yung city council para i-approve, magbigay ng letter of no objection. Opo, kasi nga yun ang hinihingi ng PAGCOR, letter of no objection from the LGU. So sir, sa usapin po ng kita, para po sa gobyerno, ito kasi pinapangalandakan din usually ng PAGCOR, mawawalan ng malaking kita ang gobyerno dito. Sa inyo ho ba meron kayong komputasyon, more or less, magkano ang mawawala kung sakasakaling man po? Nasa milyon din po, Sir Ted. Pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. So you're saying na between money and the social cost nito, mas matimbang yung social cost, Mayor? Mas matimbang kay Mayor Vico Soto yung kapakanan ng kanyang mamamayan kaysa sa perang inayaakyat
ng Pogo sa kanyang lungsod. Biruin nyo mga kababayan ha, kaya nga sabi ko sa inyo nung mga nakaraang buwan nung tinatalakay natin to, sana lahat ng mayor ganitong klase mag-isip. Ano po, kung ganito lang klase mag-isip at marunong sumunod sa mga ordinansa na lumalabas po galing sa taas mga kababayan na makakabuti sa mga kababayan po nating Pilipino, wala po sanang problema. Biruin nyo, totally ban. Ano po, totally ban, totally ipinapasara yung Pogo sa buong bansa. Pero hinayaan ni Mayor Alice Go na mag-operate yung Pogo dun pa sa likod ng kanyang City Hall, di umano. Mga kababayan, ano pa ipagpatuloy pa natin? Tama po, Sir Ted. Alright, kapag pinag-usapan natin yung computer gaming station, e-bingo, e-games, sari-saring games yan, hindi ko rin naman siya kabisado, pero malalaki din po yung nagiging taya ng mga tao dito. Maraming nalululong talaga sa bisyong ito. Opo, sige po. Meron na pong dagdag na tanong, Mayor Vico, si Chacha. Please, yes. go. Mayor, ito pong mga e-games sa Pogo na ito, meron din mga ilan-ilan na mga Filipino workers po natin dyan sa mga establishments na yan. May plano na po ba ang City of Pasig dun sa mga maapektuhan at mawawala ng trabaho? DJ Chacha, yung sa mga Pogo, actually, last year pa lang wala na sila sa Pasig City. Karamihan sa kanila, again, mga naabutan ko lang to noong 2019, pero karamihan sa kanila Chinese. Kusang umalis, number 1. Number 2, pumasok ako mismo sa isang Pogo dito sa Pasig, sa Barangay Ugo. Nag-random inspection kami isang gabi. Pumasok ako, there were hundreds of employees. Ang naabutan kong Pilipino sa loob, isa. Okay, So walang Pilipino na nawalan ng trabaho sa mga Pogo nagsara sa Pasig City. So hindi masyadong apektado yung mga Filipino workers dyan dahil base nga po sa pag-i-inspection ninyo, iisa lamang dun sa 100 na nakita ninyo. Opo, ilang daan po yun. Hindi ko po sila nabilang. Naabutan ko sila. Kakapal ng mga stock ng cellphone, ng phone card, hindi malaman kung anong ginagawa. Tsaka yung permits nila, BPO lang. Nabanggit nyo nga po yan doon sa wala na naman sila, so okay na po yun. Yung nabanggit nyo po na ilan din sa mga dahilan kung bakit talagang prosigido kayo na alisin na last year pa nung naglabas kayo ng ordinance itong Pogo dahil nga sa kaso ng human trafficking, pagkalulong ng mga Pasigenyo dyan sa e-games at Pogo. Naniniwala po kayo dito sa total na pagbaban nyo dyan sa Pasig, bababa na rin yung crime rates related to Pogo dyan po sa inyong lugar? Well, definitely. But DJ Chacha, pati po itong e-games, may mga talaga yung social ills kung tawagin talagang napakalaki. Hindi naman ibig sabihin mawawala completely. Lalo na ngayon po, ang dali sa cellphone lang. Hindi ko naman kayang pigilan yung mga nangyayari na lahat online. Honestly, kung may financial service provider ka lang sa cellphone, ilang click lang. Pero at least mabawasan. Sabi ko nga, ito yung mga gambling establishments, wala naman silang magandang naidudulot sa ating lipunan. So, ba't hindi na lang natin sila paalisin sa lungsod natin? Okay. Sana ganyan mga kababayan. Kung ganyan ang ginawa ni Alice Go, wala sana siyang problema. Dapat ang ginawa niya, inisip niya muna kung talagang mahal niya yung mga taga-Banban Tarlac, inisip niya muna yung kapakanan ng mga taga-Banban Tarlac bago niya inisip yung kapakanan ng mga nag-ooperate ng Pogo doon sa likod ng kanyang City Hall. Di umano. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Okay, sige po. Sa panghuli po, Mayor, paano niyo nakumbinse ang City Council supposed to be to vote unanimously? Tama ho ba? Unanimous ang konseho dito sa boto para ho sa ordinansang ito? Almost, Sir Ted. Almost. Hindi na para pangalanan yung dalawang hindi pumena. Pero okay na po yun. Importante, majority wins. At una, yung Vice Mayor natin, si Vice Mayor Dodot Jaworski, talagang very passionate about this issue. He stood beside me dito sa laban na ito. At yung mga konsehal naman, karamihan sa kanila ay nakiisa din sa issue na ito. So meron pong dalawa na hindi bumoto pabor o as in kumontra sa botohan ito?
As in? Well, tahimik lang sila. Hindi naman sila nagsalita sa floor, so wag na rin natin silang Pero ang importante, karamihan sumuporta dahil pinaliwanag namin ni Vice Mayor Dodot kung bakit hindi ito arbitrary, hindi ito dahil may gusto tayong ipitin, pahirapan, kundi as simple as we don't see any value in them being here in our city. Okay, well said. So Mayor, sana all marami pong salamat sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa at ang paliwanag kung ano ho ang katalinuhan dito sa inyong desisyon na iban na po itong Pogo at ilang pang e-games sa inyong lungsod. Mabuhay po, Mayor Vico. Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha, sa inyong mga tagapakinig at manonood. Salamat po na marami. Thank you. Kita nyo naman kung titingnan natin, kung pagbabasihan natin, kung ganyan ang ginawa ni Alice Go, wala sana pong problema. Ano po ngayon, ang isa pa nagiging problema mga kababayan, kaya dapat talaga may pasara na yung Pogo kasi nagagamit mga kababayan ng mga Pogo operator yung iba nating mga kapulisan. Ano po sa kanilang mga gawain. Kasi kung makikita nyo, minsan may mga mababalitaan tayo na ibang mga kapulisan na nagiging bodyguard. Ano po ng mga Pogo operator. Ngayon, kung mapapansin po natin, talagang saglip na ang ginagampanan ng iba po natin mga kapulisan, masiguro yung seguridad ng ating mga kababayang Pilipino, minsan yung serbisyo po nila, naando dun po sa mga Pogo operator. Katulad na lamang po mga kababayan, nitong nakita po nating balita, kahapon, na kung saan ito daw pong 2 tauhan ng PNP SAP na nagsilbing bodyguard ng isang Chinese na sangkot sa Pogo at iba pa. Talagang hinuli mga kababayan at pinagbabalakan pa na tanggalin sa serbisyo. Ito nga yung nagiging problema bukod sa mga human trafficking, mga kidnapping, mga kababayan at iba pa na mga krimen na kung saan nasasangkot yung mga Pogo operator or di kaya naman etong Pogo mismo mga kababayan nagagamit din yung ating mga kapulisan na dapat nagsiservisyo sa kapakanan at seguridad ng ating mga kababayang Pilipino. Nagagamit na maging personal bodyguard para protektahan yung isang Pogo operator or yung mga Chinese na Pogo operator. Ito, panoorin po natin itong nakita nating balita galing sa PTV Philippines. Nasa restrictive custody na ng PNP SAF ang 2 pulis na umano'y romaket na bodyguard sa isang Chinese national pati ng iba pang sangkot dito. Nais naman silang ipasibak sa serbisyo ni PNP Chief. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus. Nais ipatanggal sa serbisyo ni PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, ang 2 tauhan ng PNP Special Action Force na nagsilbi umanong bodyguard sa isang Chinese national na sangkot sa Pogo. Kasi kung titingnan natin, sayang yung kanilang pinaghirapan, yung kanilang pinag-aralan para makatungtong at maging pulis, maging lingkod bayan mga kababayan, nang dahil lamang sa isang iglap at nagpagamit sila sa mga Chinese, lalo na sa mga Pogo operator, nasibak sila sa posisyon sa kapalit ng kaunting pera, nawalan sila ng trabaho, mga kababayan. Ngayon kung titingnan po natin, yan din yung isang problema. Kaya minsan, may mga Pogo hub na nakakaligtas di umano, mga kababayan, at nakakatakas yung mga Pogo operator dahil baka mamaya, meron po silang mga itinanim na alagad ng batas sa mismong ating mga kapulisan. Baka meron silang mga binayaran di umano na katulad nito mga kababayan na nagsiservisyo sa kanila para magmanman at magmasid sa galaw ng ating mga kapulisan. Kaya dapat po talaga sa katulad nito ng mga nahuhuli, much better talaga mga kababayan na tanggalin po sa serbisyo. Kasi baka nga mamaya nagagamit po yan ng mga Chinese para tiktikan yung mga hakbang ng ating mga kapulisan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa po natin. 7 iba pa na pinaniniwala ang may kinalaman dito, kabilang ang kanilang battalion commander, company commander at platoon leader. Una nang sinimula ng PNP Internal Affairs Service ang investigasyon. We go for dismissal. Yun po yung sinabi ko kay IAS po. Gusto ko dismissal. Hindi po kami papayag ng ganito. Tama. Na suspension lang. Sino? Eto mga kababayan na ako para sa akin, personally, naawa ko doon sa 2 pulis. Baka kasi kaya umextra yung kailangan ng pera. Pero mga kababayan, sa sinumpaan kasi nilang tungkulin, kaakibat niya na dapat kahit maliit yung sahod mo, kahit hindi sumasupat yung kinikita mo, dapat yung tuwid ka pa rin sa serbisyo mga kababayan. Kasi sinumpaan mo yan Sinumpaan mo tungkulin yan,
Pinaghirapan mo kaya ka nakarating sa pagiging isang pulis. Ang problema nga lang mga kababayan, kung hindi tatanggalin yan ng PNP, baka malaki ang posibilidad na magamit ulit yan ng Chinese para magmanman at maging mata ng Chinese dun sa loob ng PNP at matiktikan lahat ng hakbang ng PNP kontra Pogo. Mga kababayan, yan po yung isipin din natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano po talaga nagkamali, then go for dismissal. Kaparehong babala ang ibinigay ni Marbil sa mga pulis na gumagawa ng illegal na aktibidad. Alam mo, kahit hindi po galing sa SAF, kahit sa sinong PNP, hindi po tama eh. It affects po yung PNP as a whole. And remember, ang hinahabol po namin is to bring back our dignity. Kanina, humarap sa preliminary investigation sa Muntinlupa Prosecutor's Office ang 2 pulis sa unang kasong kinasangkutan na alarming scandal matapos magsuntukan sa isang village. Nasa restrictive custody na ngayon ng SAF headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna ang 4 na sangkot. Habang bumiyahe na rin mula Zamboanga ang 5 iba pa. Mag-parallel investigation pa rin kami para ma-provide namin yung pangangailangan ng IAS. Pag may makita pa tayong mas malaking may sasama dyan, wala naman tayo sasantuin dyan. Nanatiling mataas ang moral ng SAF at utos sa kanila ni PNP Chief General Marbil ipagpatuloy ang maayos sa pagganap sa tungkulin. Yung nangyayari, there is no perfect organization. Kung sino lang po nagkasala, yun lang po talaga paparusahan. Tama. Hindi kasi pwede maging kasalanan ng mga kasamahan nilang pulis yung naging kasalanan ng 2 pulis. Kaya nga, para sa atin mga kababayan, hindi naman natin nilalahat. Pero, yung iba dyan, ang mga gumagawa ng hindi maganda, dapat ngayon palang pag-isipan yung mabuti. Matagal yung pinaghirapan yan, pinagpaguran, pinagpuyatan, nagpakahirap pa kayo mag-training para maging pulis kayo. Dapat maging tuwid kayo sa serbisyo ninyo at huwag nyong tularan yung 2 na nagpaalipin para sa pera dito sa mga Chinese operator ng Pogo. Ano po ngayon kung titingnan po natin, dun sa mga nagsasabi na dapat wag na lang tanggalin sa trabaho, kung ako tatanungin nyo, dapat tanggalin sila sa trabaho. Ano po, kasi alam naman nila yung consequence ng kanilang ginawang pagkakamali. Kung gaano katindi niyan. Sige, ipagpalagay natin, ibalik natin sila sa trabaho, pero may iwasan ba na pag hinalaan sila na mata ng mga Chinese operator na minsang pinaglingkuran po nila, mga kababayan? Diba lagi silang paghihinalaan kasi nga naging bata sila ng mga Chinese operator. At tuwing may sasabit na operasyon ng PNP, sila yung matitiktikan mga kababayan. Kasi nga, baka ang isipin ng mga kasamahan nila, etong 2 ito na pulis mga kababayan yung nagtitiktik or nagsasabi doon sa Chinese operator ng Pogo. Ano po, kaya para sa akin talaga, kung tatanungin nyo, much better na tanggalin na lang. Marami pa mga qualified at mga kababayan natin na gusto at nangangarap maging pulis at tuwid sa serbisyo. Huwag nating panghinayangan mga kababayan yung ibang mga eskalawag dyan na gumagawa po ng hindi maganda. Uulitin ko, hindi po natin nilalahat yung mga kababayan po nating pulis. Etong sinasabi po natin para lamang po dun sa mga tiwali. Ano po mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Samantala, sa pagdiriwang ng ika-41 anibersaryo ng SAF, sinabi ni Marbil na mas paigtingin ang kanilang operasyon sa internal security. Lalo't mas magiging prioridad ngayon ng AFP ang external defense. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kaya para sa akin mga kababayan, dapat talaga na tanggalin na unang-una ang Pogo dito sa Pilipinas para hindi na magamit sa mga krimen at para hindi magamit yung ating mga kapulisan. Kasi sinasamantala nila mga kababayan yung kahinaan ng iba nating mga kapulisan para lamang po maging tau-tauhan po nila. Kaya po para sa akin, much better itotally ba na ang Pogo dito sa ating bansa at tuldukan na ang pamamayagpag ng Pogo at pag-ooperate dito po sa ating bansa para mabawasan yung mga krimen na nai-connecta po sa kanilang mga illegal na gawain. Ano po mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi ninyo dito po sa issue ng Pogo or pagpapasara ng Pogo o totally ban ng Pogo dito po sa ating bansa. Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin.